sa lahat ng bansa. Liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Sa Ingles, tinatawag po natin siyang the presentation of Jesus at the temple. At sabi po sa pasimula ng ating pagdiriwang sa araw na ito, ang pagdiriwang ng pagdadala sa Panginoon sa templo ay 40 araw makalipas na siya ay ipinanganak. 40 araw mula nung ipagdiwang po natin ang Kapaskuhan o ang kapanganakan ng manunubos. Pero mga kapatid, ano po bang mga bagay ang pwede nating mapagnilayan sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo? Tandaan natin mga kapatid, na nung panahon ni Jesus, ang templo ang isang pinakamahalagang lugar sa kanilang bayan. Sa bayan ng Jerusalem, ang templo ang pinakamahalagang lugar. Dahil ang paniniwala nila mga kapatid, na sa templo nakatatagpo ng tao ang Diyos. Ito ang lugar na kung saan nagiging tagpuan ito ng tao at ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ito po yung tinuturing nating simbahan. Dahil sa loob ng simbahan, tunay nating nakatatagpo ang Diyos. Tunay nating nakatatagpo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nung mga panahong iyon, mga kapatid, dinala ni Maria at ni Jose si Jesus. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, dahil ito'y kasama sa kanilang nakaugalian, kasama sa kanilang tradisyon,
kasama sa kanilang kultura, kasama sa kanilang mga nakasanayan, na ang panganay na lalaki ay dapat ialay sa Diyos. Ang panganay na lalaki ay dapat dalhin sa templo. Pero hindi lang pala yun ang nakita doon sa ating ebanghelyo. Dahil hindi lamang pala pagsunod sa batas ang ginawa ni Maria at Jose. Dahil nung dinala ni Maria at Jose si Jesus sa templo, naisa katuparan ang propesiya na darating ang anak ng Diyos sa templo. Mga kapatid, magandang mapagnilayan po natin na sa bawat pagpunta po natin sa loob ng templo, ang nakatatagpo natin ay walang iba kundi ang Diyos. Mahalaga ang lugar ng templo, mahalaga ang lugar ng simbahan, dahil alam natin na ito ay tahanan ng Diyos. At kung alam natin na ito ay tahanan ng Diyos, dapat namumutawi sa ating buhay pananampalataya ang paggalang, pagrespeto sa tahanan ng Diyos. Dahil ang tahanan ng Diyos ay hindi lamang simpleng lugar. Ang tahanan ng Diyos ay hindi lamang isang gusali, kundi ang tahanan ng Diyos ay isang lugar ng tagpuan ng tao at ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po ba ay pumapasok sa simbahan, tunay nga ba talaga nating nakatatagpo ang Diyos? Kapag tayo po ba ay pumapasok sa loob ng simbahan, ang nakatatagpo ba talaga natin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno? Pero mga kapatid, tandaan natin na hindi lang tayo ang nakikitagpo sa Diyos. Bagkus maraming pagkakataon na ang Diyos ang nakikitagpo sa tao. Sa atin pong ebanghelyo, meron pong karakter na nabanggit. Ang binasa ko po kasing ebanghelyo natin para sa araw na ito ay yung maiksi. Pero kung tutuusin, may dalawang karakter po na nabanggit. Dalawang propeta. Si Simeon at si Ana. At nung nakatagpo nila ang Panginoon sa templo, ano ang sinabi ni Propeta Simeon? Sabi niya sa Panginoon, handa nang kunin ang kanyang buhay ng Diyos. Dahil sa loob ng hinabahabang oras at taon ng kanyang paghihintay, nakatagpo niya si Jesus. At si Propeta Ana ganun din. Sa loob ng napakahabang taon, nung nakatagpo niya ang Panginoon, ito'y nagbigay ng tunay na kagalakan sa kanyang puso. Parang sinasabi nila, nung nakatagpo ko ang Panginoon at ako ay tinagpo ni Jesus, na kumpleto at nabuo ang aking buhay. Siguro magandang pagnilayan din ito mga kapatid. Sa mga oras ba po ba na nakatatagpo natin ng Diyos at tayo ay tinatagpo ng Diyos, nabubuo po ba ang ating mga buhay? Sa mga oras na tayo ay tinatagpo ng Diyos, masasabi po ba natin na yung ating tagpuan na ito ay sapat na nakukumpleto sa ating buhay? Nandito po ang mga estudyante ng Nazarene Catholic School. At ako po ay kanilang assistant director. At meron pa po akong mga ibang eskwelahan na hinahawakan. Kapag ako ay nagmimisa sa kanila, lalong-lalo na po kapag araw ng Lunes, ang madalas ko pong tinatanong sa mga estudyante namin, sino po sa inyo ang nagsimba ng araw ng Linggo? Kapag meron pong mga estudyante na 40, 50 na estudyante, at minsan po nakakalungkot po sa party ko bilang pari, kapag ang magtataas lamang ng kamay, 5 hanggang 10. 5 lamang hanggang 10 ang nagsimba sa 40 na estudyante. Pero kung titingnan po natin, yung natitirang hindi nakapagsimba, parang okay lang.
Yung parang wala lang. Kasi para sa mga estudyanteng ito, hindi mahalaga ang Diyos. Hindi mahalaga si Jesus. Kaya nga magandang pagnilayan mga kapatid, sa mga oras na tinatagpo tayo ng Diyos, sa mga oras na katatagpo natin ng Diyos, ito din ay pagpapaalala na ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin. At kung siya ang lahat-lahat sa buhay natin, ibig sabihin, ang Diyos ang bumubuo sa buhay natin. Kulang ang buhay kung wala ang Diyos. Kulang ang buhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, sa mga oras na nakatatagpo natin ng Diyos, hayaan din dapat natin na ang buhay natin ay maging instrumento ng Diyos upang ang ibang tao makatagpo ang Diyos sa pamamagitan din ng buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, no? Yan po ang hamon para sa atin. Hindi lang basta tagpuin ng Diyos, kundi mapagtanto natin at mapagnilayan na ang bumubuo ng buhay, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Uulitin ko po mga kapatid, nawa mapagtanto natin na kulang ang buhay kung wala ang Diyos. Kulang ang buhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng Candelaria. Kaya nga ho, kanina ho, binasbasan po natin ang mga kandila. Marami po sa atin na nagpabasbas ng kandila. Pero ang tanong, saan ho ba natin gagamitin ng mga kandila na ito? Saan niyo po ba dadalhin ang mga kandilang pinabasbasan ninyo? Sisindihan niyo ho yan kailan? Kapag brown out. Diba? Ang iba pa nga, ayaw sindihan yan eh. Kasi daw masasayang yung kandila. Minsan pa nga, gagamitin ng kandila ng yan para sindihan ng kalan. Tama po ba? Aminin po ninyo. Minsan, itatabi na lamang ang mga kandila na ito. Saan-saan na lamang ilalagay. Pero saan natin ginagamit ang kandila na ito? Pagpapaalala sa atin na sa mga oras nating sinisindihan ng kandila at ito'y nagbibigay liwanag sa ating pamilya at tahanan, merong Jesus, merong mahal na pong Jesus Nazareno na magbibigay liwanag sa ating tahanan. Sa mga pagkakataon na kayo ay nagtitipon-tipon bilang isang pamilya at nagdarasal, sindihan ng kandilang ito, paalala sa atin na merong gumagabay na liwanag na nagmumula sa Diyos. Merong liwanag na nagbibigay pag-asa sa kabila ng kadiliman ng mundo. Nagbibigay pag-asa sa mga pagsubok ng buhay. Merong Diyos na tunay na nagliliwanag. Huwag nyo lang gamitin ang kandilang iyan sa mga pagkakataong brown out, sa mga pagkakataong walang kuryente. Kundi sindihan po ninyo yan sa mga pagkakataong humaharap kayo sa pagsubok, humaharap kayo sa hirap ng buhay, dahil pinapaalala nito na sa kabila ng kadiliman ng buhay, ang mahal na pong Jesus Nazareno ang nagsisilbing liwanag. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa pagpunta po natin dito sa loob ng simbahan ng Quiapo, nakatagpo natin ng Diyos, nakatagpo natin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi lang basta natin siya nakatagpo, dahil tinagpo din tayo ni Jesus. At sa pagtagpo sa atin ni Jesus, pinaalala niya na siya ang liwanag na nagbibigay pag-asa. Siya ang liwanag na tunay na gagabay sa ating buhay.
Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, patuloy po tayong makitagpo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy natin siyang tagpuin sa ating buhay at mapagtatanto natin siya ang nagsisilbing liwanag sa buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen.